po sa TUCP, matagal na namin pinunto na yung minimum wage na meron tayo as kasalukuyan, napaka baba. Kaya yung pinokus natin na kami nagpapasalamat din sa Senado, nakapagpasa po kayo ng 100 pesos na wage increase. Kami sa House of Representatives, kami yung natagalan. Kailangan naming ipasa within the remaining 6 session days yung 200 pesos. Kasi po sa aming pag-aaral po, sa although nasa Metro Manila po tayo, ang Bangsamoro po, ang minimum wage niyan 361 lang po per day. Mas matindi. Mas matindi po, no? At sa dito po sa NCR, 645 Yeah. pesos. Pero sa aming computation din, nangingi kami ng tulong sa Ateneo, magkano ba talaga kailangan ng 5 membrong pamilya para makakain 3 beses sa isang araw? Sabi nila, 700 pesos. So, Tapos pa. ikaw man ay nasa NCR o nasa Bangsamoro, napakaliit ng ating minimum wage, kaya yun yung nilalayo nating taasan. Yung pangatlo naman na Senator, yung tungkol dun sa yung sa bus, nag-issue rin kami diyan ng statement. Although yun, isa yun sa pinag-aaralan namin yung sa machine, yung parang GPS system yun na built-in dun sa bus. Sinubukan na yun before dun sa speed limit na para hindi siya tumataas ng 60 o 80 para iwas sa aksidente. Pero very important din sa amin ngayon yung overwork ng mga driver. Napakalaki nung disgrasya kasi na magaganap yan man ay nangyari yung sa Solid North o hindi. Doon naman po sa yung sa gender discrimination, buti po nabanggit niyo yun. Yung Pilipinas po is the first country in Asia to ratify yung ILO Convention 190 against violence and harassment. Ang TUCP po ang unang nag-file ng bill, although sana po maparating din namin po sa opisina nyo na sana makapag-file din po kayo ng counterpart sa Senate. Kami po ay nag-file ng bill na enabling law para dun sa violence and harassment in the workplace. Doon po sakop na lahat. Hindi kasi dati po hipo lang, sipol lang yung sinasabi nilang violence and harassment. Dito po kahit isang beses lang o paulit-ulit, basta po yan ay nakasakit dun sa ating mga manggagawa, lalo kababaihan, yan po ay forma na ng violence and harassment Mhm. at dapat patawan po ng matinding penalty. No? Again po, nagpapasalamat po kami sa opisina nyo po at sana mag-work together pa po tayo dun sa mga legislation, kagaya po ng wage theft prevention nyo at yung amin naman po yung sa violence and harassment para matugunan po natin ito. Yeah, yung wage theft na bill na pinal ko, nakapending po sa DOLE, hindi kasi po ako ang chairman. Although ako pong vice, pero siyempre bilang courtesy at respeto po dun sa chairman, pinapabayaan ko siya. But every now and then, nagpa-follow up po kami. Now, ang susunod na magsalita ay yung kayo po, Mr. Mark Villena. Taga saan po kayo? ALU TUCP po, sir. Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines. Sige po. Apo. Go ahead, sir. If I may add po, sir, tama po yung sabi po nung colleague ko sa TUCP. Mahalaga po ma-address yung wage issue. Kasi not only does it impact on the worker, it also impacts on yung products mismo nung companies. Like, for example, yung sa, kita nyo nga, do sa bus issue natin, di ba? Yung overworked workers na because they're probably catching up to yung quotas sa pagdating sa uh, yung rates na kailangan ma-achieve nila. Tapos yung sa construction rates rin, same din yung pakyawan rates. Ang danger kasi doon, may impact yan sa structural safety ng mga produkto ng industriya na yan. So likewise, ganun may impact parati sa sa yung public facing aspect ng pag-produce. May kinalaman sa wages. Alam ko po yan kasi napapag-aralan namin yan sa mag-aralin po ako ngayon sa Master of Occupational Health ng UP. So it has to do with yung ergonomic aspect niyan na kailangan i-fit mo yung kumbaga yung environment ng worker dapat na ayos ang lahat para makapag-produce ng tama. And kasama nga doon yung ibang issue na yan. Kumbaga systemic mo i-approach eh. So wages really has to do with yung napoproduce ng mismong uh, industries na yan. And it has an impact on the public. Yun po, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Ngayon naman yung KMU. Ito ba? KMU, ang pangalan niyo po, sir? Ako po si Elmer Cabong Labog. Go ahead po, sir. Ako po ang chairperson ng KMU.
At nais kong ipahig ang aking paghanga na di pa tapos ang eleksyon ay nagpatawag na kayo ng hearing at Di po ako electionist po, sir, ha? alam ko, I mean, sa gitna na napaka busy na schedules, meron tayong ganitong significant na pag-uusap, no? Kaya ako mismo ho nag-volunteer na pumunta kasi mahalaga po yung mga batas na inyong ihahain sa susunod na mga sessions. Ako po ay isang working student nung panahon pa ng martial law, no? At ako ay nagtrabaho sa Manila Hilton. Ang natatandaan ko lang pong job classifications, regular, probationary, at extras. Ito po yung ano eh, ang extras nun ay katumbas ng casuals ngayon. No? At may contractuals na rin, no? May casuals ay sa gobyerno. Fast forward, noong 1989, may dalawang salot na batas na ipinasa. No? Ano po yun? Salot talaga. No? 1989, ito yung RA 6727 na nagtatakda ng regionalization of wages. Kaya nga po, since then, ay atado na yung ating sahod. No? Habang lumalayo ka sa Metro Manila, mas pababa ng pababa yung antas ng sahod. Nabanggit nga yung BARM na siyang pinakamababa, no? Na 361. And yet, yung cost of living po ngayon halos Parehas. magpapang-abot na. No? In fact, in other regions, mas mataas po yung, ironically, ang BARM, mas mataas ang kanyang cost of living kasi nga ang petrolyo ay inaangkat at alam po naman natin kapag ang gasolina, crude at petrolyo ang nagalaw on a weekly basis, talagang may cascading effect yan, no? Tapos yung kambal po ng RA 6727, itong popular na Herrera Law, no? 6715. Ito po yung nagtatakda, mother law ito ng contractualization eh. And I'm sorry to say na yung gobyerno mismo ang siyang isa sa mga mayor na nagtatakda ng contractual na paggawa. Mapapansin nyo kanina yung sinabi nga ni Madam Ocampo na out of the 1,200 inspectors, 700 are regular and yet 500 are JOs, no? May isa pang may isa pang category ng contractual workers na talagang marami sa gobyerno ngayon. Ngayon ang isang kung napapansin po nyo, anong tendency pag merong regionalized wage setup? Ang mangyayari po diyan, dadagsa po sa city centers yung maraming provincial workers. It's been And so happening po for a this long adds time. up to the massive traffic situation, no? Sa Metro Manila ngayon. So Kaya po, if you may interrupt, marami na po akong kwento na mga manggagawa na interview ko, galing silang Cebu, Bacolod, iba't ibang probinsya, nagsapa lang sa Maynila kasi mas malaki daw ang sweldo sa Maynila. Samantalang kung alisin natin regionalization sa sinasabi ninyo, pantay-pantay, hindi na kailangan mag-migrate. hindi na po magmamigrate. So yun po ang mga workers. maraming cases ngayon, ano? Ang gusto ko lang po sanang bigyan nyo ng pagdidin, Your Honor, yung agri-workers, isa po ito sa napaka-exploited sector ng ating society kasi ang pinakamarami pong workforce natin nasa probinsya. At yan po yung mga ginagamit na nabanggit nyo na kanina na pumupunta rito, tapos quota workers, ano? Maganda yung discussion kasi nabanggit nyo yung working hours. Ang very origin ng labor code ay yung paglaban sa 8 oras na paggawa. Kaya nga dati nagtatrabaho ng 14 hanggang 20 oras bawat araw. Kaya nagkaroon ng laban sa Haymarket Square na tinatawag na Haymarket Square Massacre. And ito ang nagsilang na 8-hour labor law, no? Pero ngayon sa ating bayan, as you've stated, nagtatrabaho ng mahigit 8 oras, no? 13, 14, 16. Yung nabanggit ho nyo yung mga Jaguars, ano? Kalakaran na ho yung 12 oras na walang bayad yung beyond 8 hours. Napaka-exploitative po yung ganyang kalagayan, no? Tapos may nabanggit kanina na kapag hindi naabot yung quota, walang sweldo. Ano ibig sabihin? Hindi mo pa kakainin yung manggagawa ng kanyang pamilya dahil hindi lang naabot yung quota. This is very inhuman, no? It's unjust, no? Hindi makatarungan at hindi yan makatwiran. So,
Ang isa pang new breed of workers na nais kong i-underscore, itong platform workers. So,